Good day mga katek. Today po mga katek, pag-uusapan po natin yung mga problema po ng mga prepaid wifi po na mga ito. At maganda po itong video na ito para po sa mga hindi pa po nakakabili ng prepaid wifi, para po makonsider na po yung mga disadvantages ng prepaid wifi na po na ito. So, simulan po natin. First po, itong mga prepaid wifi na po na ito ay signal based po sila, o nakadepende po talaga sa location nyo at sa signal ng location nyo po. So kung malapit lang po kayo sa tower ng Globe or PLDT Smart, ay maganda po siya. At doon po, sa test ko po dito, sometimes po malakas, sometimes din po mahina. At sa lugar nyo po, posible po na mas malakas po at posible po na mas mahina. So, suggest ko lang po na before po kayo bumili ng kahit anong brand po na ito, is check nyo po yun dun sa website ng cellmapper.net po. At makikita nyo po dito yung mga tower or yung bands ng lugar nyo. Like for example po dito, ito ay sa Smart, at nasa lugar po ako dito, nandito po ako, at ito yung mga bands or tower na malapit sa akin. At malalaman ko na kung malapit ako, meaning po ay mas malakas talaga yung signal na makukuha mo. So ganyan po siya. So yan yung example ng sa Smart. Well, sa Globe naman, tingnan natin po. Ganito naman po yung sa Globe, same lang po sila. Punta lang kayo sa cellmapper.net at select nyo yung Globe 5152 Philippines po yan. At check, select lang po kayo ng network, LTE or 2G, 3G. At sa Smart naman po ay ito, Smart 5153. So yan po, para makita po sa lugar nyo kung ano yung malakas sa inyo or ano yung malapit na band sa inyo. So, yan po yung first na dapat nyo po i-check kung hindi pa po kayo nakakabili. At next naman po, ang pang-check po natin ng signal is itong app po na Open Signal po. So, ito po yung logo nya, Open Signal. Yan po. So, dito po sa app na ito po, makikita nyo kung ano yung mga malakas sa lugar nyo rin po. Dito na rin po yung network stat nya. Dito na rin po yung select lang po talaga kayo. At hindi po ito sponsored nito, Open Signal. Ito lang po talaga yung mga ginagamit. At meron pa pong maraming iba po. Try nyo lang po. Napakarami pong app na nag-detect ng signal sa lugar nyo po. So try nyo lang po yan. At para sa akin po, mas maganda po talaga ito si Cellmapper. So yan po, kung hindi pa po kayo nakakapili, at para po makapili po kayo ng kung ano ang maganda sa lugar nyo. Next naman po nating problema sa mga ito po is yung data capping po. So for example po, if malakas po ang internet nyo dito, kung maswerte po kayo na sa lugar nyo ay malakas, so yung disadvantage niya is yung data capping. Kasi pag malakas yung internet nyo, malakas din kayong gumamit ng internet, at yung data capping nyo, madali lang mauubos. So meron din, ang isa ding problema is yung date nya. So for example, dito sa meron akong 31 GB left, ang laki-laki pa, pero mag-expire na lang siya ng 21. So sayang yung matitira, at kung malakas na internet mo, madali lang yung maubos, at sayang din, hindi siya unlimited. So yan po yung isa ding problema po natin, dahil may data capping at meron pa siyang expiry. At isa pa pong problema is mahal po yung mga promos nila. Hindi po talaga ganun ka mura. At isang reason po na bumili tayo nito is para makamura po tayo, pero binabawi naman ito sa load. So napakamahal po ng mga load nila, at minsan napakahina pa. So talagang nakaka-disappoint din talaga ang mga prepaid wifi na ito.
Next naman po is yung speed. So, ito po ang isa sa mga rason kaya po binili ko to lahat ng prepaid wifi na ito para po malaman ko kung sino talaga yung pinakamabilis. So, yung problema natin dito ay almost silang lahat po, napakahina po talaga nila kapag araw at gabi. So, dito makikita nyo sa speed test natin dito, ito po yung sa araw at gabi at sa madaling araw. So, madaling araw lang po talaga silang malalakas. So, yan po isa sa disadvantage nila. Napakahina nila kahit nasa city na po ako. Nandito na po ako sa Cebu City. Expected po na malakas talaga ang signal. Pero, mahina pa rin po talaga. So, itong mga prepaid wifi na ito po, kapag araw or gabi po na mahina po, like ganito yung speed niya, ay maganda lang po talaga siya for web browsing like Wikipedia, pang research po, ganon. So, yan po ang isa sa mga disadvantage talaga niya. So, ngayon po kahit 11:34 na po, yan po yung speed niya. Napakahina po. Kaya, yan po, consider nyo po yan. At sana makadecide kayo. Next naman po is yung pag-set po ng band sa mga prepaid wifi na ito. So, ito pong pag-set ng band po is advantage po ito sa mga tao na alam ito or mga techie na alam po mag-set. At disadvantage naman po ito sa mga normal po na hindi po nakakaalam. So, sample po, yung band po is ito po. So, kikita nyo may band po ito. Ito po yung like ang mga tower na gamitin niya kung saan siya kukonect po. So, sample po, andito po ako at sample yung PLDT ko po ay nakakonect po dito sa band na ito while meron naman sanang available dito. So, dahil malayo po siya ng band na nakaset, so, yun po ang dahilan kaya mahina po yung internet natin. Now, another po reason na mahina po is kahit nakakonect po tayo sa mas malapit at marami namang gumagamit ng band na ito is mahina pa rin po. So, yung isa sa pinaka-advantage is yung iba yung nakaset, so sa malayo po kayo. Now, para po ma-set po natin yan sa mas malapit or sa kung ano ang gusto natin is kailangan po natin ng admin access. So, yung admin access po, meron pong mga YouTuber na pwede nyo pong i-check nyo po at doon po kayo mag-check ng tutorial nila at meron po silang mga in-offer. Ako po, hindi po ako marunong mag-set ng band, mag-open ng admin access, kaya ganun po. So, yan po yung isa sa disadvantage po ng mga normal user ng prepaid wifi. Sa akin po, default settings lang po lahat ng mga ito at hindi pa po ako nakapag-try ng admin access. So, yan po, isa sa mga disadvantage, minsan ay advantage naman po. Next naman pong disadvantage po is itong mga device mismo po ng prepaid wifi. So, dahil po binibili natin ito sa kahit saan na store at wala pong nag-i-install na mga technician, posible po na defect po yung makuha natin. So, example po dito sa PLDT ko, lagi po siyang nag-disconnect kapag wala po or kapag naka-idle po siya or kung walang gumagamit, lagi na lang nawawala yung internet at kailangan ko pang i-remove yung SIM para bumalik yung internet. So, para sa akin, feel ko po defect po yung device ko na ito dahil hindi ko naman po ito naranasan sa ibang mga prepaid wifi ko. So, yun yung isang disadvantage niya dahil tayo lang ang nag-install or tayo ang nagsaset ng mga lahat na ito, nag-open, nag-turn on, ganon, at walang technician na nagtetest muna bago ito ikabit sa ganon. At sa mga prepaid wifi na mga nag-comment before naman po, nakaka-experience din po sila ng katulad ng problema ko sa PLDT na white na ito, na bigla-bigla na lang po talagang nag-disconnect. So, yan po yung isa sa disadvantage nito, na posible po na defect yung makuha nyo na device. Next naman po is yung signal ng mga wifi po na mga ito.
Now, dahil po marami na pong gumagamit at bumibili ng mga prepaid wifi, mas marami na rin po yung gumagamit. So, example po natin, yung speed test na po na ito, ang dami pong gumagamit ng sa umaga po, kaya po nagta-traffic na po yung data. Now, pagdating po ng madaling araw, dahil wala na po masyadong gumagamit, kaya po siya lumalakas. So, yan po yung isang disadvantage niya. Dahil marami na pong gumagamit, mas marami na pong or mas traffic na po yung data. Kaya po, mas mahina po talaga siya sa ngayon kumpara po sa dati. So, yan po yung isa sa disadvantage po niya. For gamers naman po at yung mga nag-online tutorial or online class po, ay hindi ko po talaga masasuggest itong mga prepaid wifi na ito sa ngayon dahil po based on experience ang hihina po talaga nila at mostly po ay nagrereklamo na rin lang po yung mga bumibili nito. So yung sa live na pagko-call, hindi po siya ganun ka bilis lalo na sa araw. So yung sa gaming naman po, yung ping niya minsan lumalaki po, minsan bumababa, kaya hindi po siya maganda, lalo na po sa PC game like Dota 2, ganun po. At sa Mobile Legends naman, wag po kayong magkumpiyansang gamitin ito sa rank dahil posible pong ma-report kayo for AFK or lag, ganun. Kaya yan po, hindi ko po masasuggest po to sa ngayon. So, suggestions ko lang po na kapag available po yung VDSL or fiber po sa inyo is yun na lang po yung ipa-install nyo po para po consistent po yung data nyo at para po smooth po yung business nyo or yung mga work at classes nyo po. Dahil wired po yun at hindi po wireless at hindi po signal based. Pero po, pag wala na po talaga kayong ibang option at hindi po kaya ng budget nyo, is suggest ko lang po na yung second hand po yung bilhin nyo para po makamura kayo dahil sa ngayon po napakamahal ng mga prepaid wifi na ito dahil marami pong bumibili. At isang rason po kung bakit second hand po is para po matest na gumagana po talaga siya. Dahil sample nga po dito sa Pildetico, nakakuha ako ng defective, nabili ko pa ito ng 2K, napakamahal at disappointed ako sa pag laging di-disconnect niya. So, yan po yung suggestion ko na pwede nyong i-consider. So, yan po yung video natin for today mga katek. At kung nagtataka po kayo bakit marami po tayong laptop dito, ay nag-test po tayo ng data consumption or nag-check tayo ng data consumption. At while testing po ito, napakahirap pong i-test dahil ang hihina po nila, hindi po nag-load. Kaya kailangan ko pa pong maghintay ng madaling araw. Ngayon, 12 na po para po matest ko at makuha po yung full potential ng mga ito. At so yun nga po for now na video. Sana meron po kayong natutunan at sana po napakapag-design po kayo at kung meron pa po kayong idagdag, comment lang nyo lang po para po matulungan din po natin yung iba. So yan lang po at salamat.